Father, parang kailangan nating bumili ng baon. Oo, syempre. Doon na tayo sa suki bumili. Oo, baka bigyan pa tayo ng special Oo nga. offering. Pabili! Hi mga father! Hi, Chubby! Good morning! Chubby, morning, bibili good kami day. ng pambaon namin. May parang bitin to mga to. Hanggang dito lang namin ni Father yan. Lalo na itong mamon, no? Teka, baon para saan, father? Pagpipilgrimage kami. Pilgrimage? Again and again? Bakit? Tapos na yun, di ba, padre? Wag mo na kami ina-again kasi walang katapusan yan. Oo, palaging Ganon? nagpipilgrimage, lalo na ngayon. May special year ngayon. Pero Yes. teka lang. Opo. Teka lang, parang wala ka bang heavy offering? Yan, something bago. Oh, sakto, father, I have. Ano What? yan? Pasta Alfredo. Pasta Alfredo. Yeah, you want it? Oh, you want to Sige. see it? Or Wow. bigyan mo kami, order kami. Order Tigisa. kami dalawa. Dalawa? Yeah. Tigisa. Sige. I'll bake this first. Okay. Oh, wow. Alam mo kasi, Chubby, What, may Father? special year na sineselebrate tayo ngayon. 2020. To 2026 to 2027. Ano po? Ito yung sinasabi nating Franciscan Jubilee Year. Yan. Oh, akala ko last year po yun. Hindi. Bago to. May bago. Kaya tuloy-tuloy ang pilgrimage. Kaya pala. Kaya huwag mong binibilangan. Again. Oo. At yan ang pagkikwentuhan natin sapagkat espesyal ang taong ito dineklara ni Pope Leo XIV bilang Franciscan Jubilee Year. Dito lang sa Kape At Kampay! Pads, ang tagal-tagal naman ng order natin. Teka, father, gawin ko na ba Naririnig, combo oh. meal? O sige na, samahan mo na ng kape para may panulak. Okay, father, ito na po. Ako, iced coffee ah. Opo. Ako rin, iced coffee. Opo, Kasi ito kung matagal pa yan, magkwekwentuhan muna kami. Sige po, magkwentuhan po muna kayo. Sabi ko na, Father, madedelay itong pilgrimage natin. Mukhang mapapakwento pa tayo dito tuloy. Ay, bale, nakalam ko naman nakikinig yan si Chubby eh. Opo. Oo, para bumilis-bilis ng konti. Ay, grabe! Diba? Sige, Father, Gaya tama-tama. nung sinasabi mo nga kanina, ano nga yung pilgrimage, special pilgrimage kay Saint Francis? Oo, kasi ngayon nga ay Franciscan Jubilee Year. Pero para maintindihan natin to, kilalanin muna natin, sino si Saint Francis? Ikaw, Father, sino ba si Saint Francis? Oh, si Saint Francis. Siyempre, pagka sinabing Saint Francis, ang una lagi munang pumapasok sa aking isip ay yung kaniyang simplicity. Yeah, 'di ba? Si Saint Francis isang mayaman. Mayaman yan. Anak yan ng isang nagtitinda ng mga tela. Parang ikaw. Oh, yeah. Ayun. Well, nagtitinda ng tela, pero iba yung yaman nito ni St. Francis, no? Oo. Oh, nagtitinda ng tela yung kanyang mga magulang. At ang very ironic, no? Dahil komportableng buhay, masaya, masarap ang buhay, pero tinalikuran lahat yon ni St. Francis. At yung pagtitinda ng tela, yung merong magagarang damit, tinalikuran din niya. Biruin mo, pinagpalit niya yon sa sako. Yung telang sako, yun ang kanyang dinamit, no? Kaya naman, hindi mo masisi yung tatay nito ni, ano ba? Totoo pala yung nagluluto na yun. May pagano. Hindi mo masisi. No? Hindi mo masisi itong tatay ni St. Francis kung bakit gano'n na lang yung kanyang sama ng loob o yung pagtutol doon sa mga kagustuhan ni St. Francis. Naalala ko yan, Father, alam mo, elementary pa, ewan ko, nung elementary ka pa, pinapanood natin, yung Brother, Sun, Sister, Moon. Oo. Nung bata pa ako, pinapanood ko yan kasi medyo grainy, no? Hindi pa ganun kalinaw. Parang nagtataka talaga ako doon sa eksenang yon. Bakit mo iiwan ang lahat? Magsusuot ka ng ganyan. Tapos, yung eksenang nagtatanggal siya ng damit sa plaza, di di ba? ba? Yung naghubad talaga Tapos, siya. pinagdamit siya nung bishop. Yes, diba? yes. Tapos nun, syempre, alam naman natin, pag St. Francis, yan palagi ko naalala, Brother, Sun, Sister, Moon, yung pelikula na iyan na nung bata pala ako, tumatak na sa akin,
kakaibang santo itong Yeah. si Saint Francis. Pasta of bread of forefather. Speaking of kakaiba, Wow! Ito ang kakaiba. Kailan ka ba natuto magluto? Siyempre nga, nung nagbakasyon tayo, Father. talaga nag-level up talaga ikaw. Nag-aral ha? ako. Sige, nandito na yung tutulakin. Antay namin na yung panulak. Ayun, sige. Oh, Father, so anong pagkakakilala mo kay Saint Francis? Ayun, dahil nga sa brother, son, sister mo na pelikula na yan, nakita ko na yun nga, nakakatakot yung uri. Wow! Nakakatakot yung uri ng pamumuhay na kanyang pinasok. Kasi you left everything in order to follow Christ. At magandang pag-isipan natin, balikan natin. Kayo po, who is Saint Francis for you? Kasi po sa ating pong pagkikwentuhan, merong ilang mga bagay na magandang i-highlight natin sa buhay ni Saint Francis. Father? Yan, at siyempre, kilala na natin si Saint Francis bilang isa pagiging simple dahil tinalikuran niya ang isang magara, komportableng buhay, kapalit ng isang simple at payak. No? Well, siyempre, kilala rin si Saint Francis bilang nature lover. Ayun, nature lover. No? Palagi siyang laman ng mga garden. Naalala mo yung nakapunta ka ng Assisi? Yes, nakakita ako doon, siyempre. At sikat doon yung Rose Garden. Yung Rose Garden. May Yan. kwento yun, Father. Ano ba may kwento nun? Yes, nung siyempre, bilang lalaki, bilang tao naman talaga si Saint Francis, nakakaramdam siya ng urge. Oo. Nakaramdam ng init ng Yes, katawan. sexual urge. Oo. Anong ginawa ni Saint Francis? Tinanggalan damit. Naggugulong-gulong doon sa Doon sa Rose Rose Garden. No? At Father, ngayon, yung Rose Garden na yon, di ba, ang isang rosas na halaman, yung dahon niya, green lang naman yan. Green. No? Makikita mo doon sa, hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag, hindi rin mapaliwanag, bakit yung mga rosas doon, yung dahon noon ay parang may mga spots. So, pinaniniwalaan na spots of blood yon ni Saint Francis. No? So, Nung may- nagugugulong siya doon. Yes, yes. No? May mga spot yung dahon ng rosas up to now. Up to now, yes. Pag naalala ko rin nature, may isa pa akong alam na kwento. No? So bukod sa, syempre, he preached to the birds, no? Nangyari sa mga birds. May naalala akong kwento, yung Wolf of Gubbio. Naalala mo ba yung kwento na yun? Minsan daw, meron isang wolf na nag-terrorize sa isang town of Gubbio. At dito, takot na takot yung mga tao kasi yung wolf nananakit, naninira ng gamit, etc. Isang araw, si Saint Francis, nung dumalo sa Gubbio, kinaibigan niya yung wolf na parang biglang umamo. At nung umamo yung wolf, no, naglabasan yung mga tao at nagulat. Nangaral ngayon si Saint Francis, sabi niya, kung takot na takot kayo dito sa wolf na ito, hindi ba dapat matakot din kayo sa kasalanan? Hindi ba dapat matakot din kayo sa impyerno? Dahil dito nagbagong buhay ang mga taga-Gubbio. Ganun, alam mo, meron ganung gift si Saint Francis. Of course, no, kasi nga, no, tinatrato niya yung mga hayop and nature as his brothers and sisters. No, kakaiba. No, kakaiba talagang, sa totoo lang, syempre, ang hirap abutin nung spirituality at way of thinking and life neto ni Saint Francis. Kasi even that, no, bakit? Syempre, naniniwala siya na ang ating Panginoon ay God of creation. God of creation. Kaya ngayon Laudato Si, naalala naman natin, isa sa mga pamana ni late Pope Francis sa atin, yung care for the common home na mas pagninilayan pa natin later on. Yan. Kaya nga tuwing kapistahan ni Saint Francis, di ba, pinabibless yung mga Animals! Blessing of pets! No? Yes, May blessing of pets ka ba pets. sa parish mo? Yes, mayroon. No? At, lalo na, yan, syempre, doon yung pinagdiriwang yan sa kapistahan ni Saint Francis. No? Daming animals doon sa Oo, amin. sa amin. Pati mga hayop. Hayop. No, hayop! Sabi ko nga, biruan namin, huwag niyong dadalhin yung mga mister ninyo para pabless, ha? Oo. Ako, pagka nadampian kayo ng holy water, alam na. Alam na Ibig this. sabihin. Oo. Wala naman siguro uusok. Isa pa, Father, konting trivia. Alam niyo ba na yung nativity scene, yung palagi natin ginagamit na Belen tuwing Pasko, yan po ay actually creation ni Saint Francis. Creation. Hindi ko alam yun. Ako, ngayon ko lang narinig yun. Oo. Narinig ko yun. Marami eh. Tapos syempre, muli, ito na pagkwento natin kanina. Maraming mga prayers and quotes attributed kay Saint Francis, pero in reality, ay sa aking research, hindi talaga si Saint Francis yung nagsabi, pero attributed sa kanya. Katulad ng, Lord, make me an instrument of your peace. Yeah, kinakanta natin yan sa seminaryo. Kasi nga, di ba, kilala siya bilang prayer of Saint Francis.
Pero yun nga, it is not really from Saint Francis but attributed to him because of his followers who introduced that. Isa pa, yung paborito ko rin kasabihan, no, preach at all times, if necessary, use words. Hindi sa kanya galing? Hindi sa kanya direct quote, pero galing sa kanyang mga followers. Ibig sabihin, sa pamumuhay natin, doon natin pinipreach si Christ kung kailangan we use words. Maganda eh. Maraming mga konektado dito. Isa pa, Father, no, na connected dito. Si St. Francis, ang daming na-inspire ng mga tao, kaya naging founder siya ng Franciscan Order. Oo, no? Flourish yung congregation na yan at nanganak pa ng follower. Oo. No? Si Saint Clare. St. Clare of Diba? Assisi. O yung woman counterpart neto ni Saint Francis. 'Di ba? Ganun din, no? Yung yung vow of poverty and poor living talaga, no? Magkalapit yan. Magkalapit na yan, simbahan yan. Lalo Santa Clara. Dito naman sa Metro Manila, syempre, yung Santa Clara na monasteryo dyan sa may Katipunan. Yeah. Uy, nagsisimba ako doon, Father. Tapos, anong ginagawa mo pag nagsisimba ka? Nag-offer ng egg. Ayun. Ayun. Tapos, anong ginagawa nun sa egg? Leche plan. Masyado kang Okay, doon sa makatotohanan. yung egg white, anong ginagawa? Ano ba, egg pie? Merengue. Merengue, tama. Oh, may kasama po yan, special. O, ano yan? May garlic bread. Yeah. Wow, Talaga siya may naman, bread. bread. Kanya naman yan, lalamig na, Oh, sige, ininit sige, ko. Sige, bubuksan namin. Pero tuloy natin, no? Pero alam mo, ang bukod sa, of course, the example of holiness ni Saint Francis, yung sinasabing stigmata. Siya yung unang recorded na magkaroon nitong wounds of Christ sa kanyang katawan. Nangyari ito, alam mo ba yung kwento, Father? Nagkakagulo kasi yung yung mga followers niya. Anong way of life ang kanila susundin? Kaya noong 1224 sa Mount Laverna, sa pananalangin ni St. Francis na magkasundo na itong kanyang mga followers, tinubuan siya ngayon ng sugat na reflecting, re-echoing the wounds The of wounds of Christ. Christ, yung nail mark sa kanyang kamay pati sa paa. Ah, Sa talaga paa. po, nagkaroon Oh, siya. tumubo, no? Alam naman natin, isa pang masikat si Padre Padre Pio. Pio. Yes. Meron din. Pero si St. Francis, ang unang tinubuan itong nail marks na ito. Iba yung tumubo sa akin. Ano Ano yun? tumubo sa'yo? Eczema ata. Masyado! Masyado. Makatotohanan. Allergy. Oo. Kapag mayaman, allergy. Pag mahirap, galing. Gagalis. Uy, grabe kayo, wag ganun. So ano sa'yo? Allergy galis? Allergy. Oh, Siyempre, father owner ako ng coffee shop. Oo, no. Diba? Kung nasa tindahan kapag galis yan, no? Pero nga, again, Father, ang dami-dami nating nare-recall kapag sinabing Saint Francis. At mapala tayo, Father, kasi nabanggit natin this year na dineclare ni Pope Leo XIV itong special jubilee year na ito to remember 800 years of the transitus of Yes. Saint Francis. Alam mo yung transitus, yung pinunta natin sa may porsyungkula. Oo. Well, alam mo, yan pala, no? Alam pala ni Saint Francis na siya'y mamamatay na. No? Yes. No, naramdaman niya na siya'y mamamatay na at ni-request niya na ihiga siya doon sa loob ng kumbento tapos strip naked. Tapos talagang specific, namili pa siya ng kanta na kakantay nung choir bago siya talaga tuluyang namatay. But may sakit po ba siya, father? Sakit, wala naman. Wala ako, hindi nung nabasa ko sa research, pero naramdaman na niya, siguro old age. That time, na din. he felt that his time is coming. Eh. Pag kayo ba, father, tinanong ko, anong mas gusto niyo? Alam niyo na mamamatay na kayo o hindi na? Or di niyo alam? Alam mo, Kunyari, in 10 days na mamamatay ka na, mas gusto niyo ba yung alam niyo? gusto ko mabuhay pa. Ano ba ito mamamatay? Hindi! Yung kasi ako, mas gusto ko siguro na alam ko na mamatay na ako. Oo naman. Maganda, masarap yun. Kung mabibigyan ng pagkakataon yung ganon, because it's also a gift, no? Para makapaghanda. prepare. Makapaghanda. And I think yun yung meron yung mga may sakit nating yun yung consolation, yung great consolation yung mga may kababayan natin at yung mga kapatid natin na may sakit, no? Opo. That's their time to prepare
themselves. Kumpara, di ba sabi nila, ayaw nila yung masasaktan, ayaw nila yung maghihirap pa. Pero that's the consolation. Yung kahit na in-endure mo yung sakit at karamdaman mo ng mahabang panahon, pero that's your way of preparing. At importante, gusto ko, kung ako mabigyan ng pagkakataon, makapaghanda, makapag-confess. Opo, Oo, lahat oo, na rin. magagawa mo na. At least alam mo na, di Kasi ba? yun nga lang, medyo sad lang yun. Kasi parang kunyari ngayon, last day ko na, bukas mamamatay na ako. Parang, wala. Ganun talaga. Pero at least ang importante, yung buhay natin sulit. No? Yes, kaya nga, habang buhay ka pa, sulitin mo na. Wag mo naman nang, yan, oo. wala naman yan sa haba eh. Pinahaba mo nga, pero hindi mo naman minahal ang parents mo. Tama. Hindi mo binigay ang lahat. Hindi mo talaga, sinayang mo yung buhay mo. So wala What's rin. the use of Oo. having long life? Kaya yan ang motto ko eh. Hanggat buhay, enjoy lang yun. Akala ko mabuhay ka hanggat gusto mo. Hindi yun nga. Hindi, importante yung maganda yung sinabi, no? Yung parang, wag mong ipagpabukas yung kabutihang pwede mong gawin mo na ngayon. Ayan. At magpapatuloy tayo kasi nga maganda, Father, ito, no, sapagkat maraming mga tao hindi pa aware dito sa Franciscan Jubilee Year. Ano ba ito? Ano ang pwede natin gawin? Ating pagkwentuhan sa pagpapatuloy ng kape! Hot Uy, yan, kape, kampay! Father. Hawakan mo yan. Red sticks. O yan. Kampay. Yan, kampay. Father, may nakalimutan nga akong ilagay. Parmesan cheese siguro. Kaya- Chubby, pabili naman. Anong bago dyan? Narito ka na naman, Dante. Uy, parang sarap na kinakain nyo namin. Powder lang ako. Ay, hindi pala. Pengi pala. Last week, Dante, humingi ka ng kape. Ngayon naman, gusto mo ng pasta alfredo. Wala, sold out na. Grabe naman, sold out agad. Hindi na ako magdadala ng customer ulit dito. Ah, so ganon. Wala ka nang kikitain. Marami. Mo sa kanya, gayahin na lang niya yung modelo St. Francis. So. Dapat gayahin mo si St. Francis. Tingnan mo, nagsasacrifice. So, mag-sacrifice, mag-diet ka. Kasi nabalitaan ko, nag-jebs ka daw last week. Grabe naman, lakas naman ng pagkamarites mo. Ay, nabalitaan ko, may nagbalita sa akin. Oh, di ba? Diet mo na. Diyan, kumuha na lang ng croissant. Kung ikaw lang mga kasama ko, mapapaga yung pagkakatay ko sa'yo. Sige na, yan, mamili ka. Meron dyan. O kaya, wait mo na lang. May pina-order ako paparating na yun. Masarap. Meron nga akong pina-order paparating na, Father. In-orderan ko siya. Oh, No. Sige, sausage. hintayin ko yun ha. O, hintay mo, tatawagin kita mamaya. Paparating na yung in-order ko sa crab. Sige po, Pads. Sige. Sige. Wala. Sige, Dante. Hindi ka nagtagumpay ngayon. Kaya nga. Oo, hindi ka nagtagumpay sa Sayang. episode na ito. Dante! Tablado ka ngayon, kaya ano? Tabla ka tuloy. Anyway, balik tayo, Yan. no? Kwentuhan tayo muli sapagkat, sabi ko nga po, di pa alam ng maraming tao itong blessing ng taong ito na Franciscan Jubilee Year. Ako, Father, hindi ko yun alam. Di mo alam. Actually, sa pag-research ko, iilan pa lang ang content sa Yeah. social media at even sa mainstream media tungkol dito sa celebration of the Father. Ako nga, kung hindi ko pa pinuntahan o hindi pa ako nagpunta doon mismo sa Assisi, hindi ko malalaman. Talaga? Oo, kasi nakita ko lang at ito, preparing na talaga. Well, nung nagpunta kami dito, last year pa, pero ang nagsimulang dineclare to nung January 10. So during that time, alam ko na nagpe-prepare na sila for the Jubilee year ni St. Francis. So nakapunta ka na ng Assisi, no? Ano mga memories mo ng Assisi, Father? Oh, wow. No? Unang-una, ang ganda ng Assisi. Of course, para mabigyan ko ng picture, Tia B. Wait, Pakita saan ba mo yung ng picture. Father? Saan ba yan? Tapos tignan mo yung picture, yan. Yan. No? Oh, Yan. para siyang Intramuros. Medieval town. Yes. Ano, parang gano'n, may gate, papasok ka sa loob, lilibot ka sa loob. So, parang gano'n siya. Para, yun lang yung pinakamalapit na pagpipicture ko ng itsura Sige, ng Father. Assisi. Tapos sa tuktok noong parang burol niya, andoon yung simbahan Yes. ni St. Francis, sa Church of St. Francis. At doon din mahahanap yung church ni Santa Chiara or Saint Clare. Of Assisi. Of Assisi. Tapos no, sa baba naman, makikita yung Basilica de Santa Maria de la Angeli. Yan. Ito yung Basilica of the Holy Angels. Kung saan nandun sa loob, isasabi porsyungkula, yung church na binuo ni St. Francis na mas malalaman natin mamaya, Father. Yes. At syempre, sa loob ng simbahan ni St. Francis, nandun makikita mo yung yung cross, yung famous San Damiano cross ni St. Francis. Oo. Tapos sa pinakababa nun, Father, may mga kainan ba?
Meron naman. May mga kainan. May pizza, may kahinan. Sa Starbucks? Ang gusto ko Wala talaga, naman Father, mo, Starbucks. yung gusto ko din porchetta. Porchetta, yeah. Porchetta, yung parang lechon. Oo, meron. Pero akala ko may tatanong mo, ano yung nasa ibaba? Ilalim. O, kasi nasa O, ilalim. di ba? May connect. Nasa ilalim noon kasi yung tomb ni Oh. Saint Francis. Diba? At yun ang sabi, no? Bubuksan yun talaga? ngayong Jubilee. Ngayon, Jubilee. Yes. Oo. Siyempre, saan nga yun? Sa ano ba yan, Father? Sa Assisi. Assisi, Sa Italy. doon. Father, napakaswerte nyo nung nakapunta na Ay, kayo doon. salamat na lang sa Pag Diyos. normal Salamat sa na Diyos. tao, baka kagaya ko. May sasabihin ako sa'yo. Mga Chabi, boss, chabi. pilgrimage Ayan, naman kami magparinig, doon. magparinig ka na. Parinig Mga ka. boss, sige na. Saglit lang, 3 days, 2 nights. Kaya ba yun? 3 days? Hindi, biyahe pa lang eh. Isang araw O sige, 1 week. Akala ko sabihin mo, may comment po ako. May comment pa ako. Mga boss, sige na po, oh please. Para naman makarelate ako. Ayan. Ayun. Anyway, sige. Maganda balikan natin, no? Kasi itong Franciscan Jubilee Year, originally para sa Franciscan family. So, ibig sabihin ito, mga first order, second order, third order, mga institutes of consecrated life, etc. Mga organizations na inspired ni St. Francis. Pero, si Pope Leo XIV, in-extend niya ito to all the faithful who would like to be inspired by the example of St. Francis to follow the gospel. Oh. So ito, para naging sa lahat na. Para sa lahat na. Nag-i-open na rin para sa lahat. lahat. No? So, well, siyempre, may mga Franciscan churches din na affiliated dito sa ating sa Pilipinas, no? Di ba? So, yan kasama yan. I'm sure no, meron din mga celebration yung mga yan. Oo. Actually, maganda tignan natin ngayon, Father, ano yung mga events and activities, mga aasahan natin, no? Siguro number 1, yun nga, pilgrimage. Yes. Magkaroon pilgrimage sa Italy. Kaya lang, hindi naman tayo lahat mapunta ng Assisi. Oh, pero dito nga sabi ko nga sa Metro Manila may mga simbahan dedicated, no? Kung hindi man kay St. Francis, at least sa mga Franciscan orders. 'Yun, pwede namang bisitahin. Mamaya, imamapa natin para Yeah, makita ng mga isa-isahin kapilits natin. natin. Malay nyo, Father, dalhin dito. Sino? May makapanood sa atin from Italy. Alin, yung Si, relic? ano po? Ay, oh, Diba? why not? Why not? Why not? Why Oh, not? diba? Pero yun nga, for the first time, no, bubuksan yun. Actually, nabuksan na. May mga pictures na makita. Nabuksan na. At nakita na yung mga labi ni St. Francis. And that will be open from January 10, 2026 to January 10, 2027. Actually talaga bawal mag-picture doon sa Opo. ilalim. No, so ako nagdasal lang talaga ako doon. Makikita mo lang naman 'yon, ano eh, Batong malaki. Batong yes, malaki. bato. So nandoon sa loob yung mga labi nito ni St. Francis. So nasa ilalim 'yon, pinakailalim 'yon ng simbahan. May picture ka ba dyan, Father? Bawal Ayun, na ayun. picture. Pero yan, may Pero papakita ko yung mga pictures na lang sige, nung sige. nandoon sa simbahan, sa labas, yung sa buong Assisi, yan, meron ako yan. Oo, yan. no. Saya. Oh, pero yun nga, at nabanggit na dahil hindi naman tayo lahat makapunta ng Assisi, pero mga churches at mamaya i-feature natin sila. Number 2, Father, nabanggit palagi kapag may pilgrimage, Jubilee Year, plenary indulgence. Ano ba ito, Father? Yan, no. Siyempre, merong imamamerit tayong plenary indulgence. So, ano to? Siyempre, yung remission of all temporal punishment due to sin. No? Wow. So, pero, merong condition yan. Hindi naman ibig sabihin na papasok ka sa mga holy door, Opo. meron ka na agad indulgence. Of course, no, meron niyang condition. Ano yon? Of course, una, confession. Kailangan umattend ka ng you go to confession. Malinis ang kalooban. Yes. Pangalawa, syempre, you attend the Holy Eucharist. Merong ganon. And, syempre, you do acts of charity. Kasama talaga lagi yun. Kasama din dyan yung prayer, no? Usually, ang mga prayer is Our Father, the Apostles' Creed, pati prayers connected to the Blessed Virgin, and of course, St. Francis. At, pinaka-importante, praying for the intentions of the Holy Father. Yan, lagi yan talaga naman. No? Kaya nga, pagka nag-rosary kayo, no, isama lang yung intentions ni Santo Papa, no? At meron kang plenary indulgence. Oh, may pagpapala kang tatanggapin. No. Ngayon, Father, paano naman po yung mga elderly, mga sick, Opo. no? It is good that the Pope extended even the grace of the Jubilee Year to our elderly, sick, and those who cannot leave for some serious reason. How? By spiritually joining the Jubilee celebrations. And of course, offering prayers,
their pains and their sufferings to God. Wow. So, of course, yan yung sinasabi na hindi mo nga kailangan na pumunta doon. Opo. Oh, well, syempre, hindi naman lahat, no? Merong resources, no? Pero sa mga blessed na makapunta doon, well, hindi naman yon iba at malayo sa mga hindi makakapunta. Opo. No? Meron pa ring paraan at you can also merit the same indulgence. Oo. Napaganda, Father, kasi nga po, no, especially in this time and age of war, conflict, rising gas prices, kailangan natin ang halimbawa ni St. Francis of Assisi, Father. Yung kapayapaan, importante yan. At syempre yan naman ang ating panalangin, no, na matapos na ang gera, magkaroon ng kaunawaan, no, pag-aayos. No, wala naman talagang nananalo sa gera. So, po. Wala. Lahat tayo talo. At kahit hindi tayo ang ginigera, apektado. Tingnan mo. Ang gasolina natin. So lahat. Lahat. Buti nga hindi pa ako nagtaas 20 pa din. Ay, Ay, salamat, sa salamat. Diyos. Buti. Huwag mo nang itaas. Oo, huwag ka nang sumali. Huwag ka nang dumagdag sa Saan pasakit. makakita ng benteng kape? Oh. 20 na may utang pa. Oh. Ayan, kaya... May ano pa, papasta pa. Kaya sangka pa. bisitahin nyo ang coffee shop ni Tia B, no? Siyempre, ang Dito lang Binti. yan. Minty, oo. At the same time, I think, Father, maganda din na tinuturo nitong Year of St. Francis, yung tiwala sa Diyos. Lala na sa panahon ngayon na parang mahirap magtiwala. At wala tayong iba talagang kakapitan at lalapitan, kundi ang Panginoon. Oo. At itong Year of St. Francis, finally siguro, a reminder for us, no, palagi natin naririnig, care for creation. Yes. Isa lang ang mundo natin, alagaan natin. Correct, no? Lalo na, ngayon, no? Sigurado, ang daming nasira ng gera. Opo. No? Ang daming nasira. Of course, kasama na dyan yung creation. At we restore it. At doon mo makikita yung halaga noon. Yung halaga, yun ang natural resources natin na gasolina. Ganun kahalaga. No? So, lahat ito dapat ibalik sana. Ibalik ang pangangalaga natin na tao rin naman ang umabuso at sumira. Wap, bakong tabi. Pero muli, Ayan. Kaya mo, Padre. Kaya nga. Pero nga, magandang pagtilayan natin sa pagbabalik ng kape at kampay. Yung halimbawa ni St. Francis, paano natin may emulate at magagaya sa pang-araw-araw na buhay. Sa pagbabalik ng kape At kampay! Nom, nom. Nom, nom. Fathers, dahil love na love ko kayo, Talaga lang ha. at dahil sabi niyo nga, magpipilgrimage kayo, ipagtatabi ko kayo ng baon. Wow! O sige. Mamili kayo, anong pong gusto niyo? 5. Eh di Buka na tig-isa dyan. ng bawat Oo. isa. Isa-isa po. Pagbilang ka. Mamon. Mamon, isa. Croissant. Brownies. Ay, kasya kaya? Wink. Pauso mo kasi eh. Ginawa mo Binaso. fishball eh. Ba't mo ginawa fishball? Teka lang, Dalawa. wait. Babalik ko. Ay. O yan, makasira ka pa ng tindahan mo. Mga galong. Lolo. O Teka sige. lang. Teka, Padre. Babalik ko lang. Wait. Gulo mo ako Nape-pressure yan. ako. Sige. Panindigan mo pa. Galingan mo. Lagay mo sa So, tray. isa. Okay? Isa. Ano pa po? Ito. Donut. 2. Isa pang donut. 3. Okay. Croissant. Parang hindi na masarap yung ganyan. Parang ginawa niyang kwek-kwek, no? Oo. Parang Masarap to, disgusting. Pinaghalo-halo. Croissant. Sabi nga, Father, kung anong meron tayo, yun lang ang gamitin natin. O, kamayin mo na. Sige na. Sige Maamo naman kami sa'yo. 4. 5. 5. Okay. O, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tagal-tagal nun. 5 life hacks. How to imitate lessons from St. Francis of Assisi. Bumalik ka na dito. Teka, hindi ko masara. Sige na, Paano natin go. babaunin niya? Pinaghalo-halo. Parang ginawa nga kwek-kwek, no? Kulang Hindi, na ng Father, sauce. ganito daw yung uso. Ganon. May nakita kasi akong isang store. Ganito na yung ano nila, yung mga Ang pangalan packaging. store, Cha BM. Ang pangalan store, Cha BM.
Lagay mo muna dyan. Sige, lagay mo muna dyan. Huwag niyo na ito Okay. kainin kasi yan na lang. Sige. Anyway, mga lesson sa buhay ni St. Francis of Assisi, magandang pagnilayan at pag-usapan natin. Sige, Father, number 1. Wow, ito yung medyo challenging talaga. Practice simplicity. Challenging for you, challenging for me, challenging for everybody. Yes, kasi, well, simplicity is relative. No? Depende naman yan, no? Yung aking simple sa akin, maaaring hindi simple sa iyo. So, ikaw lang din naman nakakaalam kung ano yung simpleng buhay. No? Hindi naman ibig sabihin, gawin mong mahirap ang buhay mo. Hindi. Kahit ang pagiging mahirap, hindi naman ibig sabihin nun, yun yung simpleng buhay. Hindi. Ang ibig sabihin lang naman ito, yung mga bagay na meron ka ay magagamit mo sa iyong buhay at magpapalago sa iyong buhay. Alam mo, naalala ko dito sa Simplicity. Shoutout sa'yo, Reverend Father Yulito Ignacio. Yon, talagang legendary. Oh, yeah. Nagbibigay sa amin ng recollection nasa seminaryo ako. Sabi niya, hindi ko makakalimutan, simplicity is making a choice for Christ. Kung gusto mo maging simple, remember always to make a choice for Christ. Pumili ka kung paano pumili si Kristo. Napakamot ako, paano nga ba pumili si Kristo? Grabe. 'Di ba? Ang hirap kasi pipiliin niya kahit yung mga taong hindi niya gusto, pipiliin niya yung mga taong mahirap, pipiliin niya yung taong mga nangangailangan, pipiliin niya yung loving thing to do. Sabi naman ito ni St. Ignatius of Loyola, Yeah. 'di ba? Di ba nga, Father, simplicity is beauty. Like Simplicity. this. Paano So mo, cute. pag sinabing simplicity is beauty, paano Paano naging beautiful paano and pinapakita simple? yung ganoon, Tia B? Yung Para tipong, sa'yo. Kunyari ako, Father, ganyan. Ba't bigla ka na? Ba't may Napaalam nakakayos? mo, okay. Ha? Hindi, Father, parang hindi mo kailangan ng sample sa pananamit, Father, di ba? Hindi, pwedeng hindi ka, I mean yung kahit yung, ayan, polo shirt, simpleng jeans, tapos rubber shoes, tapos as in light makeup, Father. So, pag- I mean, sa physical, Okay. Di So ba? pag nadagdagan ng makeup, hindi na simple? Hindi, simple pa din. Yung konti lang. Huwag lang yung sobrang garbo-garbo. Ako, Padre, pananaw ko, yung tunay na maganda. Yung walang hindi mo makeup. kailangang pormahan ng bongga. Natural, Natural pwede. yung ganda. Yung hindi na, hindi na ini-enhance. Kahit nga lang naka-shock-shock nga ganyan, pa magandang tunay, Oo. maganda pa. May kilala kang ganon? Meron. Sino? Ako. Oh, wow. Umuo na kayo. Sige, babayaran natin sige, to. sige. Oh, well, yeah, totoo yun. At yun yung greater challenge sa ating lahat, no? Yung practice simplicity. Alam ko, marami tayong reklamo sa buhay, ang mahal ng bilihin, pero ito yun. Ito yung pwede, yung klase ng spirituality na pwede natin maisabuhay na, lalo na kapag mahirap ang buhay. No? Yung gawing simple. Alam mo, nung pandemic ang lahat ng tao naging simple. Nakita lang yung mga necessary sa buhay. Well, of course, no, mahilig tayo mag-mall, mahilig tayong mamasyal, pero nakita mo na, nako, yung mall nun sarado. Pero nabuhay tayo. Ano yung mas mahalaga? Yung kalusugan. No, yung nagigising ka, pagkain, no? Kain tayo lahat na sa mga restaurants. Pero at the end of the day, ang importante lang naman yung makakain ka ng masustansyang pagkain, no? Lalo na, syempre noon, may banta sa ating kalusugan. No? So ano yung importante? Yung mga necessary na mga bagay lang. Pwede maging, yun, susi sa ating pagiging simple. Di ba yung line na uso ng pandemic, yung tao dito, yung basic, Necessity? para necessity. Basic needs. Hindi, may sinasabi Kalimutan ko na. Nalala ko yung sa lugaw. Kaya hindi niya Essential. Essential! Essentials. Oo. Essentials lang daw. Simplicity essentially is choosing what is essential. Going back to the essentials. Punta tayo sa number 2. Take care of God's creation. Ayan na. Paalala at paanyaya. Laudato Si. Kaibigan natin ang kalikasan. Ito ang ating common home. Alagaan natin ang ating tahanan. Ikaw, Chabi, how do you take care of Paano? the common home? Siyempre, yung mga plants namin. Dinidiligan ko yan lagi. Kinakausap mo ba sila? Hindi. Siyempre, baka mapagkamala ang bali. Dilig-dilig lang. Dilig-dilig Tapos, lang. ano pa bang mga ginagawa? Hindi ako nagtatapon ng basura sa kalsada. Yan, importante Yun yung yan. isa sa natutunan ko. Kahit balat ng candy, lalagay ko siya sa bulsa. Yeah. Well, marami ngayon uso mga fur parents. Diba? Maalaga naman. Well, yes, that's good. No, that's good that we love and we care for animals. No, pero paalala rin sa mga fur parents na
kasama dito yung creation. No? Pinapasyal yung mga aso, Opo. dumudumi, pero dapat, no, merong Linisin. responsibility tayong linisin, 'di ba? Yung hindi natatapos sa pag-alaga doon sa mga alagang hayop natin, pero kasama 'yon yung paligid, no? Ang daming alagang hayop, pero ang dumi ng paligid. Oo, wala parang doon. may zoo sa bahay, gano'n, di ba? Parang merong mali doon sa paraan kung gano'n ang papatupad. No? Kailangan lahat, no? Pangkalahatan. Responsible. Hayop, yung mga gawa ng Diyos, yung kalikasan. Tsaka yan. ano sana, Father, yung ano ng mga bundok natin, kasi di ba yung Sierra Madre, isa sa nagpo-protect sa atin tuwing may bagyo. So sana wag nang nila kalbuhin or yung Sino ba yung bundok mga yan, natin. Tia Bey? Sige nga, sabihin mo, sino yung mga yan? Ay, hindi ko kilala, Padre. Okay. Sige. Huwag naman natin talaga naman. Opo, Binibiro lang. basta ano lang yun, nababasa ko lang yung pag nagbabrowse ako pag may bagyo. Correct. Ito naman pare, dagdagan ko lang tungkol sa pets, no? Mapagmahal tayo sa mga pets, pero sana mapagmahal din po tayo sa kapwa-tao. Mahal na mahal natin mga hayop, pero yung kapwa nating tao, hindi natin mahal. Di ba? Dapat yung pagmamahal sa hayop, i-extend mo rin sa pagmamahal sa tao. Ha! Alam mo, isang... may hugot ka doon. Parang si Boss Atan eh. Alam mo, isang example ko dyan. Ito, binigay ito ni Dr. Gaines. Hello, shout Hi, out, Dr. Dr. Gaines. Si Dr. Gaines, mapagmahal yan sa hayop. Meron siya talagang, since nung then, no, hindi pa uso yung mga pag-aalaga ng mga aso, ng mga pets, talagang meron na yan. No? Si Dr. Gaines ay merong aso. At sa pagmamahal niya sa aso niya, binilan niya ng sapatos. Wow! Ilan ang sapatos ng aso? Apat. Apat, di ba? Naka-stroller pa. Wow! Kasi ganun nga siya magmahal. At one time, no, si Dr. Gaines bumisita sa isang parang bahay ampunan. Dala niya yung kanyang halagang hayop, yung kanyang halagang aso, no? Sabi nung bata, no, mabuti pa yung aso, merong shoes. Ay, ang sakit naman sa Naiyak si doktora. Gusto niya pahubad yung sapatos do sa kanyang aso. At totoo nga naman, ano, yung kung gaano niya kapahalagahan ng kanyang alagang hayop, no, ganun din sana yung pagpapahalaga natin sa kapwa natin, no, talaga, no. Well, of course, we understand that. At si doktora simula noon, no, talagang tumatak sa kanya yon. At ano rin ako doon, na parang oo nga, no. No, kung paano natin pahalagaan yung hayop, dapat lalo sa mga tao, sa mga nangangailangan. Opo, kay Dr. Gaines, size 12 po. No? Ay, ako. Kaya po. Size 10. Doktora, 7.5. Punta tayo. Number 3, encounter Christ among the needy. Tandaan natin, isa sa mga magandang kwento ni St. Francis, yung noong siya ay iniwan niyang lahat. Anong ginawa ni St. Francis? Nag-alaga siya ng mga lepers. But more than taking care of the lepers, he saw Christ in the leper. Kaya niyayakap talaga, tandaan natin, unang panahon wala pa namang gamot sa Gamot, ketong. yes, oo. Pero niyayakap niya, inaalagaan niya. Kasi he was able to encounter Christ through the needy. At ito ay magandang palala, no? Pag-usapan natin, pag-aalaga sa hayop, alagaan, mahalin ang bawat isa. Yan. And number 4, be an instrument of peace. Sabi, paano ka maging Paano? instrumento? Sige nga. Ano, tahimik lang ako. Para may kapayamaan. Ayun, at peace. Nanahimik. Manahimik ka na lang. Sa bagay, maganda rin yan, no? Kaysa naman dumagdag ka sa chismis, dumagdag ka ng komento, dumag-ambag ka ng sulsol, di ba? Kaya O, palagi di, kino-comment tahimik ko ka na, lang. pag meron akong comment, may comment po ako. O kaya ano ka na, haha. Ha, ganun. Yan, meron, Maghaha ka na. Oo, ganun na lang. Talagang audience ka lang. Pero syempre, hindi lang natigil sa hindi magko-comment. No, aawat ka. No? Pipigilan mo sila, no? Para wala namang kinakalat. Oh. I think ito yung pinakamahirap kasi nga sa panahon natin ngayon, talagang mas trending, alam naman natin sa algorithm, mas trending yung mag-i-incite ng anger, ng ano talaga, ng negative reactions, no? And I think instead of inciting negative reactions, dapat yung good and positive reactions, at the same time, ang kinakalat natin news are the good news, yung mabuting balita. Nagtataka nga ako, ayaw natin ng gera, ayaw natin ng gulo. Pero sa social media, magulo. Bangayan, di Diba? ba? At yun yung, at di ko alam, no? Bakit yun pa yung mas mataas ang views,
Hindi ko alam ba't yun yung mas parang sinusuportahan at para bang excited o talaga namang interested tayo sa mga ganong klase ng mga contents, no? Sana, no, kung gaano karami yung gulo, well, bawasan natin yan, no? Tayo mismo gumawa ng anumang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan. Oo, be an instrument of peace and of course, spread the good news. Number 5, Chabi, itong bagay sa'yo to. Ayan. Serve joyfully. Ayan, huwag Yan. kang masyadong pag nagsuserve. Huwag mo naman bubulihin si Dante. Kasi father bully din siya. Ayun na. O, paano nga yan? Serve joyfully. Sige, hindi ko na siya bubuli. Hindi, smile mo, ngitian mo. Ganyan. Pati naman. Paano ngiti? Pakita pa pati sa camera. Ayan. Ang sayang-sayo. Kasi di mo smile mo. Parang maasim. Oo, parang... Teka nga, dumating na nga yung crab ko. Para pagbalik ni Dante, bibigay ko na sa kanya yung Ayan. Pero ito, joyfully. alam mo, Padre, ito, umamin na tayo minsan tayo mga pare. Kulang tayo minsan sa joy. Oo. Tsaka sa Father, yung mga ba't Ano mo yan? pinalo? Sino yun? Ano? Yung mga pare secretary. Ay, nako. Siya nagsabi. O, siya nagsabi na. Hindi Ano ako. yan? Ano yung mga pare secretary Ano na pa? yan? Paano pa? Sino pa? Masusungit? Sino pa? Bakit? Anong ginagawa ng mga yan? Hindi, sabi lang ng mga nakikita Oh, sige, ano sabi nila? Sakit na, di marunong umiti. Ayan. Yun, oh. Di marunong umiti. Shoutout sa ating pare secretaries, Padre. Bati mo sa secretary. Shoutout Ate Jonah. Sabi ni Ay, si Ate Jonah! Tia B. Ay, Ate Jonah! Sino yun? Yung Sumulat secretary ko. kasi ako doon, tapos nung sa schedule ni Father Danichi, siya nagsasabi sa akin, hindi siya available. Uy, pero totoo daw. Wala baka magalit yung mga Hindi. Hindi, sino ba? Wala ka naman pinangalanan. Wala kang pinangalanan, no? Di ba ako, hindi Hindi mo pa pangalanan. usual yun, Oo. Father. Pero shoutout, Sa kayo ba, Father? Sa Shoutout tingin ako nyo? sa aking mga pare secretary, kay Ariel, kay Ivy, kay Joyce, at kay Mani. Ayan. Ganito na lang, Father. Comment down below. Ano? Kung totoo yun. Ayan. Humanap pa ng mga Nahanap ko damay. pa lang nandamay ka pa. O, sino pa ang damay mo? Sino pa Pero ang damay wait mo? lang. Based sa experience ko, lumilibot kasi ako ng mga parokya. Okay, sige. Oo, sige. Lahat sila. Lahat sa lahat ng nalibot Ano? mo? Konti lang yung may... Konti. So, pero karamihan. lahat, karamihan, sila accommodating. Karamihan accommodating. Pero big nasungitan ka. Parang hindi pa naman, Father. Kasi Gusto mo maranasan? jolly ako. Hindi lang Gusto mo Ay, maranasan? jolly ako eh. Eh baka dahil ikaw si Tia B. Hindi, may mga hindi naman sa akin nakakakilala, Ah, Father. ganun ba? Oo. Sino pa? MBG. Ano pa? Ano yung Sino pa walang ngiti? MBG, Mother Butler. Mother Butler. Kung may masusunod Yung kolektora. Kolektora. Ay! Ano? Okay. Sometimes. Yeah, sometimes. Pare. Pare, masusungit. Naku, yari ako sa aking mga parishioner, ah. iniisip ko. Peace po kami. Parang hindi naman masyado. Hindi naman. Sige. Ah. So yun po. Pero yun nga, totoo nga yun, no, yung mga, yun na, greeters sila yung mga, sa simba. Oh, yun na, Ay, oh. huwag kayo mo po dyan. Dito. Hanggang gano'n. Kaya kasi sabi ko, Kaya, dapat Father, ngumiti. Yes, kaya minsan yung mga parishioner, ayaw nila magsimba doon kasi masungit yung ibang mga Ayun. greeters. So, Sige na po. sige, sisimulan po namin mga pare. No? kasi Tayo muna mga pare tayo. magiging, laging nakasmile ang pare. Smile. No? At si Padre Danichi, always smiling. Ang Ang nakasmile. gagaling nila. Ayan. Sige, Lalabas na yung mga basher. Mga basher mo. Pero, Ala, baka mabash tayo. hindi! Serve joyfully pa Serve rin. joyfully. Ano lang po yun, kapang katotohanan. Serve joyfully pa rin. Kahit na may mga Disclaimer. taong mga ayaw umintindi. Pero siguro, Father, no, baka hindi lang sila maganda yung araw nila. O, pagod na. Pagod Maraming na. pinagdadaanan. Kaya, Bawing-bawi. Ayan, sige, anyway. O, tama na, over na tayo. 5 life hacks. Lessons from the life of St. Francis, Father, number 1. Una, practice simplicity. Number 2, take care of God's creation. Number 3, encounter Christ among the needy. Be an instrument of peace. Number 4. Serve joyfully. Yeah. Na bagay. So ito na, mga practical tips na tayo regarding Franciscan Jubilee Year sa pagpapatuloy ng kape. At kampay. Yari ka talaga, Yari mababash ka talaga ng mga Sabi parish ko na secretary, mga mother butler, mga Wala ka dyan, greeter. ha? Hala, ikat nyo. Huwag isama. Hugas Pati kamay. pare. ah. Hugas kamay dyan, ha?
Chabi, Ano? pound ko. Ah. Hinatid ko na sa inuupahan mo. Kaya pala, galing na ako sa, nag-pilgrims kami. Oh, Saan mapunta? sa. Sa St. Francis Square. Saan yun, Francis Square? Sa likod ng Mega Mall, sa mga changki-changki. Pilgrimage ba yun? Hindi pilgrimage, shopping yun! Sakto ba yan? Sakto, ito po yung nabili ko doon, Pads. Oh. Picture na po. Picture mo Sample kami. ako po kayo. Ito. Tumoy. Okay po, 1, 2. Isa po, 1, 2. Tingnan niyo po, Pads. Oh. Ganda ng camera na nabili ko. Saan? Ay, sorry. Ay, ang Ayun. ganda. Ayun. 1.5, buy one, take one. Wow. May sukling chiclet? Turo mo nga yan. Sa'yo na yan. Hindi. Yun na yung Bubats. pagkain mo doon. Di naman yun yung pilgrimage na area doon. May simbahan doon, St. Francis Church. Ah, Tabi-tabi ng Lourdes School of Mandaluyong. Yun dapat ang pinuntahan mo. kala ko St. Francis Square. Di ba madalas ka doon kapag umiikot? Nangongoleksyon? Ay, nabalita ako. Na pinagkukwentuhan yung mga masusungit na Ayan. kolektor. Ayan. Ayan, ayan. Yun na, yun na. Para nakwento mo sa akin, kilala ko anong parish yun. Ayan, turo mo. Yung Pads, sila na po ako. Sige, 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 bye. Ayan, nalaglag ka Booking tuloy. tuloy, yan. Ano. Anyway, nako, practical tips, dahil na, di tayo matulad kay Dante. Ano ang mga simbahan na pwede nating puntahan, especially around Metro Manila, na dedicated kay St. Francis of Assisi, kung saan pwede tayo mag-pilgrimage. Sige, mag-locate tayo, Father. Oh, yung number 1, yung National Shrine of Our Lady of Abandoned, no? Yan yung may hawak diyan yung mga Franciscan. Yan sa may Santa Ana. Santa Ana, yes. Oo. May Starbucks. May? Starbucks malapit. Walang Starbucks doon. Meron. Alam ko malapit doon, Mang Inasal. May Starbucks na Lapit doon. sa ospital. Hala siya. Hindi ka pa nakarating doon? Nakapunta na ako doon. Tumira nga ako doon sa Xavier Correct House me doon. if I'm wrong. Oh. Kape Mates. Di ba may Starbucks na doon? Sa Mang may Inasal Our ang Lady of the nandoon. Abandoned? Mang Inasal. Okay, basahin Meron natin ba? sa comment. Wala. Anyway, sige. Basta yun po. Sa National Shrine of Our Lady of the Abandoned sa Okay. Santa Ana. Kasi ito po ay hawak ng mga Franciscans. Konting trivia, no? Meron kayong pwedeng puntahan doon paakyat na I think may gallery ng buhay ni Saint Francis. Pagtanong nyo na lang doon sa mga taga doon. Ang maganda simbahan yan, Father, Old Church. Old Church Ito yun. ba yung ano? Ano yan? Di ba parang may pabilog dito, tapos nandito siya sa gitna, tapos nandito siya? Meron na raw, confirm. Ayun. Kasi alam ko din yung Mang Inasal. Lagi kang tambay doon. Eh, syempre, nasa nga ako doon, Xavier House, na nandun sa ano, yung TV Maria, pasimula pa lang, nandun ako. o, Doon diba? malapit, may masarap din kasi palabok doon. Saan? Yung Bets. Ah! Ano to ah? Basta pagkain. Tandaan nyo po, pag magbibisita iglesia kayo, hanapin nyo rin po yung food spot, no? Pagandang Tama yun. familiar din kayo. Pinupunta nga sa may parisan kasi doon nung nagbabike kami noon. Saan doon, Father? Doon sa may plaza. O ano, yan na tayo pag-usapan natin. Pagkain na lang. Sige. Ito, number 2. Kung alam po ninyo, yung dalawang simbahan magkatabi sa Sampaloc, isa po yung National Shrine of Our Lady of Loreto, yung katabi po niya ay St. Anthony Shrine. Yun po ay honor din po ng Franciscan sa Sampaloc, Manila. Oh. Alam mo yun? Apa, Ano? alam ko po yan. Oh, Malapit lang sa LRT. Legarda. Legarda Station. Yan, Pwede, no? sabing kambal na simbahan. Yeah, opo, Oh. maganda. At doon din, nandun din yung welcome home. Yung mga retired nating Opo, priest please. ng Archdiocese of Manila. Okay, kung pupunta kayo doon at maggagawa kayo ng kawang gawa, dumalaw na rin kayo sa welcome. Yeah. Speaking of St. Anthony, syempre, ang San Antonio, Santuario de San Antonio ng Forbes Park. Yun, oo. Dapat Salang to, pag pumunta ka doon, dapat nag-English ka. Yeah, yun Hi, na. I'm making a pilgrimage. Yeah. Really? Oh Yeah, my yeah. And God. there's also a Starbucks there. Yeah, I Ayan. know. And there's a grocery there. Oo. Crustans. Diba? Yan, Actually market. po, meron din po sa may Forbes Park. Ito, sa mga medyo sa may bandang QC, sikat ito, lala na po, ito po yung Minor Basilica of St. Pedro Bautista. Alam nyo ba na si St. Pedro Bautista ay isang Franciscan priest, if I'm not mistaken, na na-assign sa Pilipinas at siya po yung nagtayo, Yes. nag-found po ng simbahang iyon. Oh. Kasi San Pedro Bautista, Father, ay isa doon sa mga na-martyr sa Yes, Japan. Japan. Together with Paul Mickey. Tama Yes, ba? Paul Mickey yeah. and companions. Companion, yeah. So, Pedro diba? Bautista and Paul Mickey. Oh, okay. Oh, yun ding nasa QC, yung Holy Redeemer Parish
Yan, malapit ako dyan noon. Kasi doon ako sa Santa Mesa na-assign. Opo. Holy Redeemer Parish. Doon yan. San Sa Francisco. Frisco. Tama. Tama, sa Frisco. Oh, yeah. Sa yan. Frisco. So, hanapin niyo lang po yung Roosevelt. Yun, yung Roosevelt po na yun, along that way, makikita po ninyo. Frisco. Ano ba? Frisco ang tawag dyan. Isa pa. O, ito yung pinupuntahan ni Paborito Chabi. mo, Chabi. Oh, yan, nasabihin mo. Monasterio de Santa Clara. LRT2 lang po yan. Saan Ano baba? ba? LRT2, sakay kayo ng LRT2. Baba. Baba kayo Katipunan, tas lalakarin nyo lang yon. Pagbaba nyo, kanan, tas dire-diretso lang, makikita nyo yung overpass, tawid kayo doon, may mga natitinda na itlog, yun na yun. Yun. Tapos anong ginagawa sa itlog? Leche plan. Sa Yung puti. Merengue. Merengue. Ayun. Tas susulat na rin ng wish. Ayun, susulat ng wish, no? Pati pag tag-ulan, di ba, kapag, honestly po, kapag kami, kasi ang piyesta ko sa Santo ni Padua, June 13, palagi natatapat ng tag-ulan, palagi may pinapadala ako doon mag-o-offer ng itlog. Umuulan ba? Hindi. Ayan. Oo, salamat sa Diyos. Tsaka yun nga, pag may wish ka nga daw. Anong, nag-wish ka ba doon? Napag-wish ka doon? Ano? Ito, Good Lloyd. weather, Father. Good Tapos weather. ano, may wish na hindi naman natupad, pero okay lang. Bumalik pa rin po doon for ano. Bumalik pa rin. Kasi hindi naman madamdamin kapag ano. Ako, Father, nung magko-compre sa theology, Doon? punta ako doon. Lapit lang eh, syempre Saka yung mga pagpatawid ano, Father, namin. yung mga nagbo-board, Yeah. nakikita ko sila doon. Doon ang Nandoon. ano. Oh, sige. Aside kay St. Jude. Oo nga. Isa pa, Father, go. Oh, syempre, ang Our Lady of Angels Seminary sa Novaliches. Yan, oo nga. Mga Franciscan din na may hawak dyan. Yun, yung mga medyo bandang north. At nabanggit kanina Yan. ni Dante, hindi yung St. Francis Square. Sasama na rin natin. The St. Francis Church sa tabi po ng Lourdes School of Mandaluyong. Sa likod po ng hindi Mega Mall. Shangri-La. Shangri-La. Yun, Shangri-La. So that's also Franciscan Church. Actually, baka may alam pa po kayo. I think isa pa. Yung Our Lady of Lourdes Parish sa Tagaytay. Oh, yeah. Tagaytay, oo. Yung ano, Father? Sa may retiro. Yun, Ano yun? Ay, Hindi na ata, oo, Kasi diocesan na ata yun, oo. Yung Lourdes ng hindi na. Pero yeah, shout out Father William Bustamante ng OFM. Yan. Oh, yeah, OFM. Oh. Baka may alam pa kayo. I-comment below para kayo matulungan nyo po kami kasi very limited lang po ang listahan. Baka meron po kayong alam na malapit. So, kahit hindi ka pumunta sa Italy, sa Assisi, ayan ang mga simbahan na pwedeng bisitahin. Ayun. Punta lang. Oo. At syempre, reminder siguro, Father, sa pagwawakas, no? Muli, the Jubilee year becomes effective if we put acts of mercy on it. Hindi lang puro pilgrimage at manalangin, meron ding kawang gawa at paggawa ng mabuti, Father. At syempre, huwag kalilimutan ang confession. Ayun! At ang Holy Eucharist, Ayan. tumanggap ng komunyon. Yan. Ako hindi pa nagko-confess. Ay, ganun. Kasi Oh, naiya ako, yun na. marami kong kilalang pare. Oh, di dito maghanap na. ka na Dalawa naman. kami. Talikodan. Ba, di ba, meron Ayoko naman, nakakaya. meron na, Chabi, huwag kang mag-alala. Kay Lord Kasi na meron lang. namang seal of confession. Yes. Kung ano yung mapag-usapan natin, hindi namin yan pwede tandaan. Hindi Itatapon katulad namin, hindi nung namin pwede Paris gamitin. Secretary pag pinag-usapan. Ako nilalabas. Oo, lagot ka talaga. Tandaan nyo po, pag ito po'y pumunta at nag-solicit po para sa TV Maria, Ayan na. pagbigyan ninyo. Pero tingnan nyo yung kanyang mukha, tandaan. Oo. Opo. Hindi, sabi ko nga, mababait nga yung mga pares. Ang babae. Oh, wow, ang babae. But Kasi, siyempre may mga pagod-pagod. Siyempre, di natin alam pinagdadaanan. biglang kumabay, di ba? Di ba? Di ba? Understanding. Understanding. Pero no? sinungitan ka, no? Wala nga pa, Wala. Wala. Sige. At siguro final na paalala sa atin, no, yung call towards stewardship of our common home. Ilan sa mga pwede natin gawin, lalo na po in response to Laudato Si. Ayan, conserve water Ay, and yes. electricity. Yes, and reduce use of single-use plastics. No? Ang dami na nating kalat, sobra. Oo, Kaya, Tandaan, ang plastic ay lalagyan, hindi ugali. ayan. Ano masabi mo doon? Wala. May kilala kang ganon? Tandaan, ang plastic ay lalagyan, hindi ugali. Ayoko. Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Ano siya, binaalala Ayoko naman siya. na. Isa pa. Next. Ano yun? Nasa kabilang page. Reduce Ikaw talaga. plastic. Ayan. Ano dapat? Waste management. Ano yung waste Paano management? yung sabihin? Eh di ano, ayusin yung mga kalat. Di, tatlong Ano? R. Recycle, Aha. reuse, Reuse.
Reduce. Reduce, hindi yung magpipigil ng kain. Hindi diet. Hindi. Ay, dapat yun. Yung ba yun? Dapat masakitable yun, di ba? Reduce. Reduce. Reduce, yan. Father, isa pa. Clean up drives. Yan, importante yan. Yung simple nga lang yung sa mga barangay, di ba? Tapat Opo. mo. Linis Mo. Sustainable food sources, no? Minsan yung urban gardening. yes. di ba? Ay, pagtatanim? Oo. Yes, oo. ang pagtatanim. Hindi tayo masyado May isa pa akong dadagdag dito. Alam mo No Meat Friday. Kasi daw, yung kakakain daw natin ng meat, nakakadagdag tayo sa sa carbon emission. Ay, bakit parang masama mukha nito ni Chubby? Ganon. Yung sanggupsal, gano'n. Ayan. O, paano Eh, na? naku. Ano na? Mahirap yun, Father. Iba na lang daw. Iba na Doon na lang daw siya sa clean up drive na lang daw. Akala ko, sa prayer na lang siya. Sa ano na lang ako, conserve lang. water. Conserve water na lang Okay siya. lang, kasi ayoko maligo minsan. Ano ba yan? Charot lang, paniwalain. Oh, funny. Anyway, sa mga kape-mates, ano ba to? Ay, sorry, Father. Ma'am, nananakit ang pare! Ayan. Magkumpisal ka. Mga kape-mates, nakakatuwa po itong usapang ito. At sana po, suportahan natin, tangkilikin natin. Let us make the most of this time, this special year, Franciscan Jubilee Year ngayong 2026. Yan, Natay. Lahat yan ay bilang pakikisa natin sa pagdiriwang ng Jubilee Year ni St. Francis. Again, di kailangan pumunta sa Italy, Assisi para makapagdiwang, no? Pero ay yung mga simbahang namin nabanggit, isa lang yun sa mga pwede niyong puntahan. Yun, see you. Ay, May shoutout ka sa mga secretaries. Wala nga. Ayan. Love, love, love. Peace, peace, peace. Serve joyfully. Ayan. So muli mga pamimates, maraming salamat at magkita-kita po tayo sa susunod na edisyon ng Kape At Kampay! Mabili siya, shoutout ka ng parokya. Kung makikita pa si Chubby. Yari ka. Pero ano to, wanted, chubby, blacklist. Thank you. Yay! Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.